Gusto ko nang makipaghiwalay, Alena. Ang apat na salitang iyon ay tumusok sa puso ni Alena na parang isang matulis na patalim. Biglang huminto ang kanyang mundo. Ang himig ng malamyos na musika mula sa maliit na speaker sa sulok, ang amoy ng paborito niyang bango ng kandila, ang init na nagmumula sa mga niluto niyang pagkain lahat ay tila naglaho. Ang natira na lang ay ang malamig na titig ng kanyang asawa mula sa kabilang dulo ng kanilang hapagkainan. Ilang minuto lang ang nakalipas. Ang puso niya ay puno ng saya at pananabik. Inihanda niya ang lahat para sa kanilang ikalimang anibersaryo. Ang lamesa ay napapalamutian ng puting tela at mga rosas. Ang mga kandila ay sumasayaw, nagbibigay ng malambot na liwanag sa kanilang munting dining area. Niluto niya ang paborito ni Marco, ang kare-kare na laging nitong hinahanap-hanap na may kasama pang mainit na kanin at bagoong na galing pa sa probinsya ng kanyang ina. Nakangiti siyang naghihintay kanina. Ninanamnam ang bawat sandali. 5 taon. 5 taon ng pagmamahalan, ng mga pangarap, at ng pagbuo ng isang buhay na magkasama. Hawak niya sa kanyang isipan ang imahe ng regalo na nakatago sa kanyang likuran, isang mamahaling relos na matagal nang pinapangarap ni Marco. Pinag-ipunan niya iyon ng ilang buwan. Tinitipid ang sarili para lang maibigay ang kaligayahang iyon sa lalaking pinakamamahal niya. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay parang isang panaginip na biglang binasag. Ano? Hirap na hirap niyang tanong. Ang kanyang boses ay tila nanggaling sa malayo, basag at mahina. Marco, hindi kita maintindihan. Nagbibiro ka lang, di ba? Anniversary natin ngayon. Umiling si Marco. At sa pag-iling na iyon, gumuho ang lahat ng pag-asa ni Alena. Wala na ang kislap sa mga mata nito na dati niyang minahal. Napalitan iyon ng isang blankong tingin. Isang tingin na parang nakatingin siya sa isang estranghero. Hindi ako. Nagbibiro. Alena. Pero, bakit? Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga labi. May nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin, aayusin ko. Marco, kaya nating ayusin to. Tumayo si Marco mula sa kanyang upuan. Hindi man lang niya ginalaw ang pagkaing inihanda ni Alena. Wala kang ginawang mali. Sabi nito, ang boses ay walang anumang emosyon. Ako ang may problema. Humakbang siya palapit kay Alena. At sa bawat hakbang niya, ay ang pag-urong ng puso nito sa takot. May iba na ako, Alena. Isang sampal. Iyon ang pakiramdam. Isang malakas na sampal na hindi mo nakikita, ngunit nararamdaman mo hanggang sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Ang init ng mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pagod na ako. Ang huling mga salitang iyon, ang tuluyang pumatay sa kanya. Pagod na? Pagod na sa 5 taon nilang pagsasama? Pagod na sa pagmamahal na ibinuhos niya? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang maliit na kahon na nasa likuran niya. Ang regalo. Ang simbolo ng pagmamahal niya. Para sa'yo sana to. Halos pabulong niyang sabi. Tiningnan lang ni Marco ang kahon. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. Walang awa. Walang pagsisisi. Hindi ko na kailangan yan. Alena, sa pagbitaw niya ng mga salitang iyon, tila nawala ng lakas ang mga daliri ni Alena. Ang kahon ay nahulog mula sa kanyang kamay. Hindi ito gumawa ng malakas na ingay. Isang mahinang kalabog lamang sa makapal na carpet. Nakasinghina ng pagtibok ng kanyang nawasak na puso. Tumalikod na si Marco at nagsimulang maglakad palayo. Marco, sandali! Sigaw niya. Sinusubukang tumayo ngunit tila napako ang kanyang mga paa sa sahig. Huwag mo namang gawin to sa atin. Pakiusap, pero hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang ito sa paglakad. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. At pagkatapos, ang pagsara nito. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay hudyat ng katapusan ng lahat. Naiwan si Alena sa gitna ng silid na binalot ng katahimikan.
Ang dating masayang selebrasyon ay naging isang malamig na libingan ng kanilang mga alaala. Tumingin siya sa nakahandang pagkain, sa mga kandilang unti-unti nang nauupos, sa relong nakakalat sa sahig. Isang butil ng luha ang pumatak, sinundan pa ng isa at isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pag-agos nito. Napahagulhol siya, isang iyak na puno ng sakit, pagtataka, at kawalan ng pag-asa. Niyakap niya ang kanyang sarili. Sinusubukang pulutin ang mga basag na piraso ng kanyang pagkatao. Bigla, nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang mga ilaw ng kandila ay naging mga naglalakihang bituin na sumasayaw sa dilim. Sinubukan niyang kumapit sa lamesa, ngunit hindi niya maabot. Ang sahig ay tila gumagalaw paakyat para salubungin siya. Naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang talukap, ang pagkawala ng kanyang hininga, at pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Ang amoy ng antiseptic ang unang gumising sa diwa ni Alena. Sinundan iyon ng mahinang, ritmikong tunog ng isang makina sa kanyang tabi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Puti, malamig, estranghero. Sinubukan niyang bumangon, ngunit naramdaman niya ang isang bahagyang kirot sa kanyang braso. Doon niya nakita ang isang IV tube na nakakonekta sa kanyang kamay. Nasaan ako? Ang mga alaala mula sa nakaraang gabi ay bumalik na parang isang malakas na alon, handang lunurin siya muli. Ang mga salitang tumapos sa kanilang pagsasama. May iba na ako, Alena. Napapikit siya ng mariin. Ang sakit ay nandoon pa rin, sariwa at kumikirot. Isang pinto ang marahang bumukas at pumasok ang isang babaeng nakaputing uniforme. Isang nurse na may malumanay na ngiti. "Good morning, ma'am. Gising na po pala kayo." Bati nito. "Ako po si Nurse Rina. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Anong nangyari?" Tanong ni Alena. Ang boses ay paos. "Nawalan po kayo ng malay kagabi sa inyong bahay. Mabuti na lang po at may kapitbahay na nakarinig ng kalabog at tumawag ng tulong." Paliwanag ng nurse habang inaayos ang kanyang IV drip. "Pero huwag po kayong mag-alala. Stable na po ang lagay ninyo at darating na po si Dr. Santos para ipaliwanag ang lahat sa inyo." May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ni Alena sa sinabi ng nurse. Ilang sandali pa, pumasok ang isang may edad ng doktora na may mabait na mukha. "Good morning, Mrs. Villanueva. I'm Dr. Santos," pagpapakilala nito. Umupo ito sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. "Kumusta ang iyong pakiramdam?" Tumango lang si Alena. "Nag-aalala ka ba sa resulta ng mga tests?" Tanong ng doktora. Muli, tumango lang si Alena. Hindi makapagsalita. Ngumiti si Dr. Santos. "Walang dapat ikabahala. Ang pagkahilo at pagkawala mo ng malay ay sanhi ng stress at fatigue. Normal iyan, lalo na sa kalagayan mo ngayon." "Kalagayan ko?" Naguguluhang tanong ni Alena. "Congratulations, Mrs. Villanueva," nakangiting sabi ng doktora. "Buntis po kayo." Natigilan si Alena. Ang kanyang isip ay tila ayaw tanggapin ang kanyang narinig. "Buntis? Pero paano? Base sa aming pagsusuri, you are about 6 weeks along. Hindi mo ba napapansin ang anumang pagbabago sa iyong katawan?" Umiling si Alena. Ang buong atensyon niya nitong mga nakaraang linggo ay nakatuon sa pag-aalala kung bakit nanlalamig si Marco. Hindi niya napansin ang sarili niya. "Buntis ako. Magkakababy na kami ni Marco." Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Baka ito na ang sagot. Baka ito ang maging dahilan para bumalik si Marco, para ayusin nila ang lahat. "Gusto mo bang makita?" Tanong ni Dr. Santos. Natila nabasa ang kanyang iniisip. Dinala si Alena sa isang madilim na kwarto.
Ang lamig ng gel na ipinahid sa kanyang tiyan ay nagpagising sa kanyang nanginginig na diwa. Tinitigan niya ang itim na screen ng monitor. Ang puso niya ay kumakabog sa pag-aabang. Okay, ready? Sabi ng doktora. Iginilid nito ang probe sa kanyang tiyan. Maya-maya, isang maliit na hugis ang lumitaw sa screen. At may tunog. Isang mabilis, malakas na tibok. That's the heartbeat. Sabi ni Dr. Santos. Hindi napigilan ni Alena ang pagtulo ng kanyang luha. Isang buhay ang nasa loob niya. Bunga ng pagmamahalan nila ni Marco. Sandali, sabi ng doktora. Ang kanyang boses ay nagbago, tila may halong pagtataka. Iginagalaw niya ang probe sa iba't ibang direksyon. Bakit po, Doc? May problema po ba? Kinakabahang tanong ni Alena. Huminto ang doktora at huminga ng malalim. Tumingin ito sa kanya. Nang may ngiting hindi niya maintindihan. Isang halo ng pagkamangha at pag-aalala. Walang problema, Mrs. Villanueva. Actually, maraming blessings, sabi nito. Itinuro nito ang screen. Kita mo ba ito? May isa pang hugis na lumitaw. At isa pa. At isa pa. Hindi lang isa. Mrs. Villanueva. Tinitigan ni Alena ang screen. Ang kanyang utak ay pilit na ipinoproseso ang nakikita. Maliit na kumikislap na mga tuldok. Parang mga bituin sa madilim na kalangitan. 5 sila. Ang salitang 5 ay umalingaw-ngaw sa loob ng kwarto, sa loob ng isipan ni Alena. Pakiramdam niya ay huminto ang pag-ikot ng mundo sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. 5? Isang napakabihirang kaso ng quintuplets. Paliwanag ni Dr. Santos, ang boses ay puno pa rin ng pagkamangha. This is a miracle, Mrs. Villanueva, pero kailangan kong maging prangka sa'yo. This is also a very high-risk pregnancy. Kailangan mo ng masusing pag-aalaga at dapat mong iwasan ang anumang uri ng stress, ngunit hindi na naririnig ni Alena ang mga sinasabi ng doktora. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa 5 maliliit na tibok ng puso na sabay-sabay na tumitibok sa monitor. 5 buhay, 5 anghel, 5 piraso ng puso niya at ni Marco. Ang kaninang sinag ng pag-asa ay naging isang nagliliyab na apoy. Hindi na ito tungkol sa pagsagip sa kanilang pagsasama. Ito ay tungkol sa 5 buhay na nakadepende sa kanya. Kailangan itong malaman ni Marco. Sa kabila ng lahat, ama pa rin siya ng mga batang ito. Hindi niya sila matatalikuran. Pagbalik sa kanyang kwarto, nanginginig ang mga kamay ni Alena habang kinukuha ang kanyang cellphone. Hinanap niya ang pangalan ni Marco. Mahal ko. Iyon pa rin ang nakasave sa kanyang contacts. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Sa pangatlong ring, may sumagot. Hello? Ngunit hindi iyon ang boses ni Marco. Isang boses ng babae, malambing, ngunit may diin ang pagkainip, tila na istorbo sa isang mahalagang ginagawa. Sino to? Nauutal na tanong ni Alena, kahit na alam na niya sa puso niya kung sino ang nasa kabilang linya. Sino ka para magtanong? Mataray na sagot ng babae. Nasa banyo si Marco. Kung sino ka man, tumawag ka na lang ulit. O mas mabuti, wag ka nang tumawag. Narinig ni Alena ang mahinang tawanan mula sa kabilang linya. Sino to? Ang tanong na iyon. Mula sa babaeng sumira ng kanyang pamilya, ay parang punyal na lalong bumaon sa kanyang puso. Para sa babaeng iyon, isa na lang siyang sino? Isang estranghero, isang istorbo. Pinatay ni Alena ang tawag. Nabitawan niya ang cellphone at tumama ito sa sahig. Tinitigan niya ang puting pader sa kanyang harapan. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng galit, ng determinasyon. Wala ng Marco, wala ng pamilyang bubuuin. Pero mayroon siyang 5 dahilan para bumangon, 5 dahilan para lumaban, 5 dahilan para maging matatag. Napahawak siya sa kanyang tiyan.
Naramdaman niya ang bahagyang init doon, isang pangako ng buhay sa gitna ng pagkawasak. Ako na ang bahala sa inyo. Pabulong niyang sabi sa 5 buhay na nasa loob niya. Hindi niyo kailangan ng isang amang tumalikod sa atin. Ako lang. Ako lang ang kailangan ninyo. Si nanay, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Kasing tibay ng bakal, haharapin niya ito. Kahit mag-isa. Ngunit bago niya simulan ang bagong yugtong ito ng kanyang buhay, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Kailangan niyang harapin ang pamilyang tumalikod din sa kanya. Kailangan niyang ipaalam sa kanila na ang dugong Villanueva na dumadaloy sa mga anak niya ay hindi mabibili ng kahit anong halaga. Pinindot niya ang call button para sa nurse. Nurse Rina, pwede na ba akong ma-discharge? Tanong niya. Ang boses ay kalmado at buo. Pero ma'am, kailangan niyo pa pong magpahinga. Kailangan kong umalis, pakputol ni Alena. May kailangan lang akong puntahan. Ang kanyang destinasyon, ang mansyon ng mga Villanueva. Ang lugar kung saan minsang siyang tinanggap bilang isang prinsesa at ngayon ay babalikan niya bilang isang reynang handang ipaglaban ang kanyang kaharian, ang kanyang 5 anak. Ang taxi na sinasakyan ni Alena ay marahang pumasok sa malawak na gate ng subdivision na dati niyang tinawag na tahanan. Ang bawat mansyon na kanilang nadadaanan ay tila mga bantayog ng isang buhay na ipinagkait sa kanya. Bawat puno, bawat hardin ay may dalang alaala, mga alaala na ngayon ay tinik na sa kanyang puso. Nang huminto ang taxi sa tapat ng pinakamalaking bahay sa kalye, ang mansyon ng mga Villanueva, huminga siya ng malalim. Ang suot niya ay ang damit pa rin na ipinahiram sa kanya sa ospital. Magulo ang kanyang buhok at maputla ang kanyang mukha. Wala siyang dalang kahit ano maliban sa isang determinasyong hindi matitinag. Naglakad siya patungo sa dambuhalang pinto at nag-doorbell. Ang kasambahay na nagbukas, si Manang Fe, ay nanlaki ang mga mata nang makita siya. Ma'am Alena? Gulat na sabi nito. Ano pong ginagawa niyo rito? Nandyan ba si Doña Victoria? Tanong ni Alena. Ang boses ay matatag. Naku, ma'am, baka po. Nag-aalangang sabi ng kasambahay. Manang Fe, pakiusap. Kailangan ko siyang makausap. Walang nagawa ang matanda kundi papasukin siya. Ang sala na dati puno ng init at masasayang alaala ay tila naging isang malamig na museo. Ang lahat ay nasa perpektong ayos, makintab at walang buhay. At doon, sa gitna ng lahat, nakaupo si Doña Victoria sa kanyang paboritong silya na parang isang reyna sa kanyang trono. Nagbabasa ito ng isang magazine, may hawak na tasa ng tsaa, ni hindi man lang ito nag-abalang tumingin sa kanya. Nabalitaan kong nakalabas ka na ng ospital. Sabi nito, ang mga mata ay nakatuon pa rin sa binabasa. I trust the hospital staff took good care of you. I paid for the best. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Sagot ni Alena. Doon na ibinaba ni Doña Victoria ang magazine. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng paghamak. Kung ganoon, ano ang ginagawa mo rito, Alena? Para magmakaawa? Para sabihing babalik na si Marco sa'yo? Huwag kang maging katawa-tawa. Hindi po ako naparito para sa anak ninyo. Mariing sabi ni Alena. Naparito ako para sa mga apo ninyo. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Victoria. Mga apo? You mean that? Mistake? Huwag mong itali ang anak ko sa isang pagkakamali, Alena. Marco is destined for greater things. Hindi siya para sa isang tulad mo, pagkakamali. Dito na nagsimulang mag-init ang dugo ni Alena. 5 buhay ang nasa sinapupunan ko. Dugo at laman ng anak ninyo. Paano ninyo nagagawang tawagin silang pagkakamali? Tumayo si Doña Victoria at kumuha ng isang sobre mula sa ibabaw ng maliit na mesa. Inihagis niya ito sa coffee table sa pagitan nila. Tumigil ka sa drama mo. Malamig na sabi nito. Narito,
Isang tseke, 10 million pesos. Sapat na siguro yan para palakihin mo ang mga yan at para mawala ka na sa buhay namin ng tuluyan. Isipin mo na lang bayad yan para sa 5 taon ng serbisyo mo sa anak ko. Tinitigan ni Alena ang sobre. 10 million pesos. Ang halaga ng kanyang pagmamahal, ang halaga ng kanyang mga anak. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Kinuha niya ang sobre, binuksan ito at tiningnan ang tseke. Ang mga numero ay tila nangungutya sa kanya. Pagkatapos, sa harap mismo ng nagtatakang mga mata ni Doña Victoria, pinunit niya ang tseke sa gitna. At muli, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ibinagsak niya ang mga piraso ng papel sa makintab na sahig. Hindi mabibili ang mga anak ko, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat at diin, at hinding-hindi nila kakailanganin ng isang lola na ang tingin sa kanila ay isang pagkakamali. Mula sa araw na ito, wala na kayong apo, at wala na rin kayong manugang. Tumalikod si Alena at naglakad palabas. Hindi na siya lumingon pa sa pagsara ng dambuhalang pinto sa kanyang likuran. Isinara na rin niya ang pinto sa kanyang nakaraan. 5 taon. 5 taon ang lumipas na parang isang kisap mata at isang walang hanggan. Ang mga araw ay naging linggo. Ang mga linggo ay naging buwan. At ang mga buwan ay naging taon. Ang unang taon ay isang malaking dagok. Isinilang ni Alena ang 5 malulusog ngunit maliliit na sanggol sina Lian, Miguel, Sofia, Leo, at Gabriela. Ang kanyang maliit na inuupahang apartment ay napuno ng tunog ng iyak, ng amoy ng gatas, at ng walang katapusang pagpapalit ng diaper. May mga gabing hindi siya natutulog. Tumatakbo mula sa isang kuna papunta sa isa pa. Ang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang puso ay puno. Para mabuhay, tinanggap niya ang lahat ng trabaho. Nag-online selling siya sa umaga, nag-transcribe ng mga audio sa gabi, at tumanggap ng paglalabada tuwing weekend. Ang kanyang mga kamay na dati malambot ay naging magaspang. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng permanenteng pangingitim sa ilalim. Ngunit sa gitna ng lahat ng hirap, mayroong mga sandali ng purong kaligayahan. Ang unang ngiti ni Sofia, ang unang tawa ni Leo, ang unang hakbang ni Miguel, ang pagyakap ng maliliit na braso ni Lian at Gabriela sa kanyang leeg. Ang mga iyon ang kanyang gasolina. Ang mga iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon sa bawat umaga. Sa kanyang mga pagpupuyat, habang kausap ang ibang mga single mothers online, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang komunidad, isang lugar kung saan ang mga babaeng tulad niya ay maaaring humingi ng tulong, magbahagi ng karanasan, at magbigay ng lakas sa isa't isa. Isinangla niya ang natitira niyang alahas at ginamit ang pera para simulan ang isang maliit na foundation. Tinawag niya itong mga ugat ng katatagan. Sa una, ito ay isang maliit na Facebook page lamang, ngunit ang kanyang kwento, ang kanyang katatagan, ay nakaantig sa puso ng marami. Dumami ang kanyang mga followers. Nagsimulang dumating ang maliliit na donasyon. Nakapag-organisa siya ng mga maliit na seminar, mga livelihood program para sa mga single mothers. Ngayon, 5 taon na ang nakalipas. Ang mga ugat ng katatagan ay isa ng kilalang non-profit organization. Si Alena, ang babaeng minsay iniwang wasak at nag-iisa, ay isa ng inspirasyon sa marami. Isang gabi, pagkatapos niyang patulugin ang kanyang 5 makukulit na anak, umupo siya sa harap ng kanyang lumang laptop para tapusin ang ilang trabaho. Pagod siya, pero isang pagod na may kasamang ngiti. Binuksan niya ang kanyang email. Kabilang sa mga spam at mga mensahe mula sa mga kapwa niya nanay, isang email ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang subject ay, Invitation, the Phoenix Foundation Annual Charity Gala. Ang Phoenix Foundation ay isa sa pinakamalaki
at pinakaprestihiyosong foundation sa bansa. Bakit sila mag-iimbita sa isang maliit na organisasyong tulad ng sa kanya? Binuksan niya ang email. Ito ay isang formal na imbitasyon para sa kanya bilang founder ng mga ugat ng katatagan na dumalo sa kanilang taunang gala at may isang pangungusap doon na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang imbitasyong ito ay ipinaabot sa ngalan ng isang mapagkaloob na benefactor na matagal nang humahanga sa inyong gawain. Nais niyang manatiling anonymous sa ngayon, ngunit umaasa siyang makikilala kayo ng personal sa gabing iyon. Isang anonymous benefactor? Sino? Ang isip niya ay blanko. Wala siyang kilalang sino man na may koneksyon sa Phoenix Foundation. Ngunit ang pagkakataong ito na marahil ang pagkakataon na hinihintay niya para mas mapalago pa ang kanyang foundation at matulungan ang mas marami pang kababaihan. Isang pinto ang muling nagbubukas para sa kanya. Ngunit habang nakatitig siya sa imbitasyon, hindi niya maalis ang isang kaba sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya, ang pinto na ito ay hindi lang patungo sa isang bagong oportunidad, kundi pabalik sa isang mundong matagal na niyang tinalikuran. Suot ang isang simpleng dark blue evening gown na nabili niya sa isang ukay-ukay at ipinaayos sa isang lokal na mananahi. Pumasok si Elena sa grand ballroom ng isang 5-star hotel. Ang damit ay simple, ngunit sa paraan ng kanyang pagdadala, sa kanyang tuwid na tindig, at sa kumpiyansang mababakas sa kanyang mga mata, ito ay nagmukhang isang mamahaling kasuotan. Ang paligid ay nakakasilaw. Naglalakihang mga chandelier, mga taong nakabihis ng magagarang damit, at ang mahinang tunog ng isang string quartet. Isang mundo na napakalayo sa kanyang araw-araw na buhay ng paghahanda ng baon, pagpapatulog ng mga bata, at paghahanap ng pondo para sa kanyang foundation. Naramdaman niya ang bahagyang pangingimi. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang dito, ngunit mabilis niyang iwinaksi ang pag-aalinlangan. Hindi siya si Elena na asawa ni Marco Villanueva ngayong gabi. Siya si Elena Reyes, ang founder ng mga ugat ng katatagan. Narito siya para sa isang misyon, ang makilala ang misteryosong benefactor na maaaring magbago sa kinabukasan ng daan-daang kababaihan na tinutulungan niya. May lumapit sa kanyang waiter na may dalang tray ng champagne. Kumuha siya ng isang baso, hindi para uminom, kundi para may hawakan habang maingat niyang pinagmamasdan ng mga tao sa paligid. Hinahanap niya ang isang mukha, isang senyales, kung sino ang taong nag-imbita sa kanya habang umiikot ang kanyang paningin. Isang pamilyar na figura ang nahagip ng kanyang mga mata sa kabilang dulo ng ballroom. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang perpektong itim na suit. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. 5 taon. 5 taon niyang sinubukang ibaon sa limot ang mukhang iyon. Ngunit paano mo malilimutan ang taong minsan mong pinangarap na makasama habang buhay? Si Marco. Marco, darling, can you please take a picture of me? The lighting here is perfect. Sabi ni Isabel, iniabot sa kanya ang cellphone nito. Kinuha ni Marco ang telepono at walang ganang itinutok sa kanya. Okay. Smile. Nagpout si Isabel, inayos ang kanyang buhok, at ngumiti. Click, click, click. Is it good? Let me see, sabi nito, sabik na kinuha ang cellphone. Ugh, I look bloated. Take another one. Napabuntong hininga si Marco. Ito ang buhay niya, sa loob ng 5 taon. Mga party, mga peking ngiti, at walang katapusang pagkuha ng litrato para sa social media ni Isabel. Ang kinang at kasabikan na minsan niyang hinabol ay matagal nang naglaho na palitan ng isang nakakabinging kahungkagan. Marco, are you even listening? Reklamo ni Isabel. Sorry, ano ulit yon? I said. Can you get me another drink? And make sure it's the imported champagne, not the local one.
Tumango na lang si Marco at nagsimulang maglakad papunta sa bar, isang pagkakataon para makatakas kahit ilang sandali lang. Habang naglalakad, walang gana niyang pinagmasdan ang mga tao. Pare-parehong mga mukha, pare-parehong mga pekeng pag-uusap. At doon, sa gitna ng dagat ng mga estranghero, nakita niya siya, isang babae sa isang simpleng asul na bestida. Nakatayo mag-isa, hawak ang isang baso ng champagne. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap. May kakaiba sa kanya, isang aura ng katahimikan at lakas. At habang tinititigan niya ito, unti-unting nagiging pamilyar ang kanyang mukha, ang hugis ng kanyang mga labi, ang paraan ng pagtayo, ang kurba ng kanyang leeg. Hindi maaari. Si Alena. Ngunit hindi ito ang Alena na iniwan niya. Ang Alena na kilala niya ay laging nakasunod sa kanya. Ang mundo nito ay umiikot sa kanya. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay iba. May sarili siyang liwanag. Mas lalo siyang gumanda. Isang ganda na hindi lang sa panlabas kundi nagmumula sa loob. Isang gandang hinulma ng panahon at ng mga pagsubok. At sa sandaling iyon, isang matinding pagsisisi ang bumalot sa puso ni Marco. Isang pagsisisi na kasing lamig ng yelo at kasing bigat ng tingga. Tiningnan niya si Isabel na abala pa rin sa kanyang cellphone. At pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Alena. Ano ang nagawa ko? Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Para kay Alena, ang pagtatagpong iyon ay isang pagsabog. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon ay tila nayanig. Naramdaman niya ang pagbalik ng lahat ng sakit, ng lahat ng alaala. Para kay Marco, iyon ay isang paggising. Ang titig ni Alena ay hindi titig ng isang babaeng nagmamakaawa. Iyon ay titig ng isang estranghero, malamig, malayo, at tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga paa ay kusa ng humakbang palapit dito. Nang makita ni Alena na papalapit si Marco, humigpit ang hawak niya sa kanyang baso. Humanda siya. Alena? Halos pabulong na sabi ni Marco nang makalapit siya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngumiti si Alena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Good evening, Mr. Villanueva. Mr. Villanueva. Ang formalidad ay parang isang sampal kay Marco. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang isip ay gulong-gulo. I was invited. Simpleng sagot ni Alena. Ikaw? My company is one of the sponsors. Hindi niya masabi ang totoong dahilan na kinaladkad lang siya ni Isabel dito. You look different. 5 years can do that to a person. Sagot ni Alena. Ang boses ay may bahagyang pahiwatig ng pait. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan sa pagitan nila. Napakaraming gustong sabihin, ngunit walang salitang lumalabas. Marco? Darling? Who's this? Isang matamis ngunit mapanuring boses ang pumutol sa kanilang katahimikan. Si Isabel. Kumapit ito sa braso ni Marco na parang isang linta. Tiningnan nito si Alena mula ulo hanggang paa na may halong pagdududa. Napatingin si Marco kay Alena, pagkatapos ay kay Isabel. Hindi niya alam ang sasabihin, ngunit inunahan na siya ni Alena. Ngumiti siya ng bahagya kay Isabel. Alena Reyes, it's a pleasure to meet you. Hindi niya inalok ang kanyang kamay. Tinaasan lang siya ng kilay ni Isabel. Oh, okay. Binalingan nito si Marco. Darling, let's go. I want you to meet Senator's son. Baka makatulong sa business mo. Hinila ni Isabel si Marco palayo. Ngunit bago sila tuluyang umalis, lumingon ito at binigyan si Alena ng isang tingin na puno ng pagbabanta at pagtatagumpay. Hindi pinansin ni Alena ang tingin na iyon.
Nang mawala na sila sa paningin niya, doon lang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ibinaba niya ang baso ng champagne sa isang dumaang waiter. Ang hangin sa loob ng ballroom ay biglang naging mabigat. Kailangan niyang makaalis doon. Habang nagmamaneho si Marco pauwi, ang isip niya ay lumilipad. Ang pag-uusap nila ni Isabel sa kotse ay pumapasok sa isang tenga at lumalabas sa kabila. And she was so rude. Hindi man lang nakipagkamay. Sino ba yon? Is she a social climber? Ang imahe ni Alena ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang lakas sa kanyang mga mata. Ang lamig sa kanyang boses. Dahil sa pag-iisip, naligaw siya ng daan. Napadaan siya sa isang kalyeng hindi niya madalas puntahan. Isang simpleng residential area na may isang maliit na parke sa gitna. At sa parkeng iyon, sa ilalim ng ilaw ng poste, may isang pamilyar na figura. Pinabagal ni Marco ang takbo ng sasakyan. Si Alena, nakatayo ito sa gilid ng isang swing. Marahang itinutulak ang isang maliit na batang babae. May isa pang batang lalaki na nagpapadula sa slide. At may isa pa. At isa pa. At isa pa. Isang babae. 5 maliliit na bata na halos magkakamukha. Lahat sila ay tumatawa. Naghahabulan sa ilalim ng gabi. Biglang inapakan ni Marco ang preno. Ang tunog ng gulong na kumaskas sa aspalto ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye. Marco, ano ba? Are you crazy? Sigaw ni Isabel, ngunit hindi niya ito narinig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa eksena sa parke. 5 bata. 5 taon. Ang mga numero ay umikot sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang katotohanan, isang katotohanang hindi niya kailanman inisip na posible ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang napakasakit at nakakawasak na katotohanan. Ang biyahe pauwi ay isang malabong panaginip. Ang boses ni Isabel ay parang isang sirang radyo sa kanyang tabi, paulit-ulit na nagrereklamo, ngunit wala siyang maintindihan ni isang salita. At talagang nakakahiya. Bigla ka na lang hihinto sa gitna ng daan. What if someone hit us? At sino ba yung babaeng yon? At ang dami niyang anak. Parang pusa lang kung manganak, ew. Ang isip ni Marco ay nasa parke pa rin. 5 bata, 5 pamilyar na pares ng mga mata, 5 taon. Ang mga numero ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang utak. Isang nakakahilong matematika na may iisang posibleng sagot. Isang sagot na napakasakit, napakabigat, na tila dinudurog ang kanyang pagkatao. Hindi. Imposible. Pero paano kung hindi? Paano kung ang pagkawala ng malay ni Alena noong gabing iyon? Marco, are you even listening to me? Tumahimik ka muna. Isabel, please. Mariin ngunit mahinang sabi ni Marco. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Natahimik si Isabel. Nagulat sa kanyang tono. Sa buong biyahe, wala nang nagsalita. Ngunit para kay Marco, ang katahimikan ay mas maingay pa. Puno ito ng mga tanong na walang sagot. Ng isang kasalanang unti-unti niyang nauunawaan ang tunay na bigat. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Ang unang ginawa niya ay tawagan ang isang pribadong investigador na dati nang tinulungan ang kanyang kumpanya. Sir, ano po ang maipaglilingkod ko? Tanong ng lalaki. Sa kabilang linya, I need you to find everything you can about a woman named Alena Reyes, sabi ni Marco. May particular po ba kayong impormasyon na hinahanap, sir? Nag-atubili si Marco. I need to know kung kailan siya nanganak at kung sino ang hindi niya matuloy ang salita. Kung sino ang mga anak niya. Pagkatapos ng tawag, hindi siya mapakali. Ang paghihintay ay isang uri ng tortura.
Kailangan niyang gumawa ng sarili niyang paghahanap. Pumunta siya sa lumang bahay ng kanyang mga magulang, sa isang storage room na puno ng mga lumang gamit at kahon. Dito niya itinatago ang mga bagay na hindi na niya kailangan, mga bagay na gusto na niyang kalimutan. Nagsimula siyang maghalungkat. Hinahanap niya ang mga lumang bank statement, mga papeles mula 5 taon na ang nakalipas. Sa gitna ng alikabok at mga alaala, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang lumang folder na may label na household expenses. Binuklat niya ito. At doon, sa ilalim ng mga resibo ng kuryente at tubig, nakita niya ito. Isang kopya ng isang bank transfer mula sa personal account ni Doña Victoria Villanueva papunta sa account ni Isabel Diaz. Ang halaga, 2 million pesos. Ang petsa, 2 linggo bago niya unang makilala si Isabel sa isang art gallery. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Tinitigan niya ang papel, binabasa ng paulit-ulit. Umaasang nagkakamali lang siya ng basa, ngunit malinaw na malinaw ang mga pangalan at ang petsa, isang lason. Isang lason na dahan-dahang gumapang sa kanyang sistema sa loob ng 5 taon. At ngayon lang niya naramdaman ang tunay na epekto nito. Kasabay ng pagtunog ng kanyang cellphone, ang investigador, Sir Marco, sabi nito, may impormasyon na po ako. Si Miss Elena Reyes po ay nanganak sa isang public hospital halos 9 buwan matapos ang inyong paghihiwalay. Quintuplets po, sir. 3 babae, 2 lalaki. Bagsak ang mga balikat ni Marco. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang katotohanan ay isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Hawak ang folder, sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho na parang baliw papunta sa mansyon ng Villanueva. Wala na siyang pakialam sa traffic. Sa mga busina ng ibang sasakyan, iisa lang ang nasa isip niya. Pagdating niya, hindi na siya kumatok. Dire-diretso siyang pumasok. Ang mga yapak niya ay mabibigat at puno ng galit. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, kalmadong nagkakape. Marco, iho. What a surprise, sabi nito. Ngumiti na parang walang nangyari. Hindi nagsalita si Marco. Inilapag niya ng malakas ang folder sa ibabaw ng mamahaling coffee table. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Ma, anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Tiningnan ni Doña Victoria ang mga papel nang walang anumang pagbabago sa ekspresyon. Pagkatapos ay kalmado niyang ibinalik ang tingin sa anak. Exactly what it looks like, sagot nito. Isang business transaction. Business transaction? Sumabog na si Marco. Binayaran ninyo si Isabel para sirain ang pagsasama namin ni Elena. Bakit, ma? Bakit ninyo ginawa to sa akin? Dahil kailangan, Marco? Tumaas na rin ang boses ng ina. Hindi siya nababagay sa pamilyang ito. Mulat sa pool. Alam kong isa siyang pagkakamali. Isang hadlang sa kinabukasan mo. Kailangan kitang iligtas mula sa kanya. Iligtas? Hindi ninyo ako iniligtas. Sinira ninyo ang buhay ko. Ang ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok. Alam niyo ba, ma? May mga anak ako kay Elena. 5 anak na hindi ko man lang nakita sa loob ng 5 taon. 5 apo ninyo na tinuring ninyong pagkakamali. Ngunit walang pagsisisi sa mga mata ni Doña Victoria. Tanging lamig at katigasan. Ginawa ko lang ang nararapat para sa'yo. Ang mga salitang iyon ang tuluyang sumira sa kung anumang natitirang paggalang ni Marco para sa kanyang ina. Tinitigan niya ito, isang babaeng estranghero na puno ng lason. Hindi. Umiling si Marco. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ginawa ninyo to para sa sarili ninyo. Tumalikod siya, wala nang dapat pang pag-usapan. Marco, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Sigaw ng kanyang ina, ngunit hindi siya nakinig.
Naglakad siya palabas, palayo sa kasinungalingan, palayo sa lason. Sa paglabas niya ng pinto, kasabay noon ang pagbuhos ng malakas na ulan, na tila nakikidalamhati sa kanyang nawasak na mundo. Sumakay siya sa kanyang kotse, basang-basa ng ulan at ng sarili niyang mga luha. May isang lugar lang siyang kailangang puntahan. Isang tao lang ang kailangan niyang makausap. Nanginginig niyang sinimulang imaneho ang sasakyan sa gitna ng bumubuhos na ulan. Tinatahak ang daan patungo sa maliit na parke, kung saan nagsimula ang lahat, patungo sa bahay ni Alena. Tapos na niyang i-check ang 5 niyang anak. Ang bawat isa ay mahimbing na natutulog. Ang kanilang mga dibdib ay marahang tumataas baba. Sa bawat paghinga, sila ang kanyang kapayapaan. Sila ang kanyang mundo. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, humahampas sa kanilang mga bintana na tila may sariling galit na isinisigaw. Ang tunog na iyon ay naging normal na sa pandinig ni Alena sa loob ng 5 taon. Ito ang tunog ng gabi, ang tunog ng pag-iisa, ngunit ang gabing ito ay iba. Ang pagkikita nila ni Marco sa gala ay muling nagbukas ng isang sugat na akala niya ay matagal nang naghilom. Ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin habang nagliligpit siya ng mga laruan sa sahig. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Sino naman ang kakatok sa ganitong oras? Sa ganitong lakas ng ulan, ang puso niya ay biglang kinabahan. Mahigpit niyang hinawakan ang walis na para bang isa iyong sandata. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa maliit na peephole. Ang kanyang hininga ay halos mapatid. Isang basang-basang figura. Magulo ang buhok na tumutulo. Ang mamahaling damit ay nanlilimahid sa tubig ulan. Isang mukhang pamilyar, ngunit ngayon ay puno ng isang emosyong hindi niya pa kailanman nakita rito. Desperasyon. Si Marco. Nag-atubili si Alena. Isang bahagi ng kanyang isip ay sumisigaw na huwag itong buksan. Isara ang pinto at hayaan siyang mabulok sa lamig ng ulan, tulad ng pag-iwan nito sa kanya sa lamig ng kalungkutan. 5 taon na ang nakalipas. Ngunit may isa pang bahagi, isang maliit na bahagi na puno ng pagtataka, ang gustong malaman kung bakit. Bakit siya narito? Bakit ganito ang itsura niya? Marahan niyang inalis ang trangka. Ang malamig na hangin at ambon ay pumasok sa loob ng kanyang munting tahanan. At sa harap niya, nakatayo si Marco. Mukha siyang isang nalunod na kaluluwa. Ang mga mata ay namumugto at puno ng sakit. Hindi na ito ang Marco na mayabang na tumalikod sa kanya. Hindi ito ang Marco na kasama si Isabel sa gala. Ito ay isang taong wasak. Bago pa man makapagsalita si Alena, ginawa ni Marco ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Lumuhod ito sa marumi at basang sahig sa labas ng kanyang pinto. Sa gitna ng malakas na ulan, lumuhod ang isang Marco Villanueva. Alena. Ang nagsimula ito, ang boses ay basag at nanginginig. Patawarin mo ako. Tinitigan lang siya ni Alena. Ang kanyang puso ay naghahalo-halo galit, pagtataka, at isang kurot ng awa na pilit niyang nilalabanan. Tumayo ka dyan, Marco. Nag-iingay ka. At baka magising ang mga bata. Sabi niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Umiling si Marco, na natiling nakaluhod. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Pakiusap, Alena. 5 minuto lang. Huminga ng malalim si Alena. Tumingin siya sa kaliwat kanan ng pasilyo. Nag-aalalang baka may makakita sa kanila. Pumasok ka, dalyan mo. Pumasok si Marco. Nagiiwan ng mga basang bakas sa sahig, nakapupunas lang ni Alena. Isinara niya ang pinto, na tila isinasara ang buong mundo sa labas. Ngayon, silang dalawa na lang. Nakatayo lang sila roon, ilang talampakan ang pagitan, ngunit parang isang karagatan ang naghihiwalay sa kanila. Anong kailangan mo? Tanong ni Alena. Hindi pa rin inaalis ang lamig sa kanyang boses.
Doon na nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Marco, humahalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang basang-basang folder at iniabot ito kay Alena. "Alena, niloko tayong lahat," sabi nito. Ang boses ay puno ng pait. Ang lahat ng nangyari 5 taon na ang nakalipas. Naguguluhang kinuha ni Alena ang folder. Binuksan niya ito. Ang mga papel sa loob ay basa na. Ang tinta ay medyo kumalat ngunit nababasa pa rin. Isang kopya ng bank transfer mula kay Doña Victoria papunta kay Isabel Diaz. Tinitigan niya ito ng matagal. Unti-unti, ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang biglaang pagbabago ni Marco, ang paglitaw ni Isabel, ang galit ng kanyang biyenan. Si Mama ang may pakana ng lahat. Pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay garalgal. Binayaran niya si Isabel para akitin ako, para sirain tayo. At ako yung tanga, Alena, yung tangang naniwala, yung tangang nagpadala. Hindi ko alam. Patawarin mo ako, Alena. Hindi ko alam. Isinara ni Alena ang folder. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Ngunit sa loob, ang kanyang puso ay sumisiklab sa isang apoy na mas matindi pa kaysa dati. Ang sakit ng pag-abandona ay isa, ngunit ang sakit ng pagkakatuklas na ang buong buhay mo ay sinira ng isang kalkuladong plano, ng isang masamang balak. Iyon ay ibang klase ng impyerno. Tumingin siya kay Marco. Sa lalaking nakaluhod pa rin sa kanyang harapan, umiiyak na parang isang bata. "Kaya ka ba nandito?" tanong niya. Ang boses ay kasing talim ng yelo. "Dahil nalaman mong niloko ka ng nanay mo? O nandito ka dahil nakita mo na ang mga anak mo?" Natigilan si Marco. Ang kanyang mga luha ay biglang huminto. "Alam ko na, Marco," sabi ni Alena. "Alam kong nakita mo kami sa parke. Iyon ang dahilan kung bakit ka nag-imbestiga, hindi ba? Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kanila." Dahan-dahang tumayo si Marco. "Alena, hindi! Huwag kang magsinungaling!" Sa unang pagkakataon, tumaas ang boses ni Alena. "Huwag na huwag ka nang magsisinungaling sa akin ulit. 5 taon, Marco. 5 taon akong mag-isang nagpalaki sa mga anak natin. Nasaan ka? Nasaan ka noong sabay-sabay silang nilalagnat? Nasaan ka noong unang araw nila sa eskwela? Nasaan ka noong gabi-gabi silang nagtatanong kung nasaan ang papa nila?" Ang bawat tanong ay parang isang suntok na tumatama sa dibdib ni Marco. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Alena ay nagsimula ng bumagsak. Luha hindi ng kahinaan, kundi ng 5 taong sakit, sakripisyo, at galit. At ngayon, babalik ka dito, iiyak sa harapan ko, at aasang isang patawad lang ay mabubura na ang lahat? Umiling siya. "Hindi ganoon kadali, Marco." "Hindi na." Hinawakan ni Marco ang kanyang braso. "Alena, pakiusap. Huwag mo akong hawakan." Sigaw niya. Binawi ang kanyang braso. Ang ingay ng kanilang pagtatalo ay umabot sa silid tulugan. Isang maliit na pinto, ang marahang bumukas. Lumabas mula roon ang isang batang lalaki na may magulong buhok, kinukusot pa ang kanyang mga mata. Suot niya ang isang pajama na may larawan ng mga dinosaur. Si Miguel, ang panganay sa 5 ng ilang minuto. Tumingin siya sa kanyang umiiyak na ina. Pagkatapos ay sa estrangherong lalaki na basang-basa. "Mommy?" tanong ng bata sa isang maliit inaantok na boses. "Sino po siya? Bakit po kayo umiiyak?" Ang tanong ng bata ay parang isang matinis na tunog na pumuno sa buong silid. Tinabunan ang ugong ng ulan sa labas at ang malakas na kabog sa dibdib ni Marco. "Mommy,
Sino po siya? Bakit po kayo umiyak? Natigilan si Marco. Ang lahat ng galit at pagsisisi na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng isang emosyong hindi niya pa kailanman naramdaman, isang halo ng matinding hiya at takot. Sa harap ng inosenteng tanong ng bata, wala siyang masabi. Isa siyang estranghero sa sarili niyang anak. Nakita niya kung paano mabilis na pinunasan ni Alena ang kanyang mga luha. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng isang proteksiyon na para lang sa isang ina. Lumuhod ito para magpantay sila ng bata. Miguel, anak, pumasok ka muna sa kwarto. Mag-uusap lang kami ni Tito, sabi ni Alena. Ang salitang Tito ay hirap na hirap lumabas sa kanyang bibig. Pero mommy, you're crying. Pagpupumilit ng bata, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa ingay, bumukas ang isa pang pinto. Dalawang magkamukhang batang babae, sina Sofia at Gabriela, ang sumilip yakap-yakap ang kani-kanilang unan. Sumunod ang dalawa pa, sina Leo at Lian. Bigla, ang maliit na sala ay napuno. 5 maliliit na tao na may iisang mukha ang mukha niya at ni Alena. Tinitigan nila si Marco nang may halong pagtataka, para siyang isang kakaibang hayop na naligaw sa kanilang tahanan. Napalunok si Marco. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Ito na sila, ang 5 himala na ipinagkait niya sa kanyang sarili. Ang 5 kasalanan na ngayon ay may mga mata at boses. Nakita ni Marco ang pagod sa mga mata ni Alena habang tinitingnan nito ang 5 niyang anak. Huminga ito ng malalim. Isang desisyon ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na alam ni Marco na hindi para sa kanya, kundi para sa mga bata. Mga anak, halika kayo rito, mahinahong sabi ni Alena. Nag-aalangang lumapit ang mga bata. Nagtago sa likod ng kanilang ina. Ngunit ang kanilang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Marco. Gusto ko siyang ipakilala sa inyo, pagpapatuloy ni Alena. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Siya ang papa ninyo. Katahimikan. Ang salitang papa ay nanatiling nakalutang sa hangin. Tinitigan ng mga bata si Marco, pagkatapos ay ang kanilang ina, na para bang sinusubukang intindihin ang isang salitang banyaga. Si Marco, sa kabilang banda, ay pakiramdam niya sa sabog ang kanyang puso. Ang salitang iyon, mula sa bibig ni Alena, ay isang bagay na akala niya ay hindi na niya maririnig kailanman. Si Leo, ang pinakamakulit sa 5, ang unang bumasag sa katahimikan. Papa? Sabi niyo po? Nasa star si Papa. Napayuko si Alena. Anak, iyon ang sabi ko para hindi kayo malungkot. Pero heto na siya. Buhay siya. Naramdaman ni Marco ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Mas pinili pa ni Alena na sabihing patay na siya, kaysa aminin ang katotohanang iniwan niya sila at sino ang masisisi niya. Hi! Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ako nga ang papa ninyo. Naalala niya ang mga laruang binili niya kanina bago siya pumunta roon. Isang desperadong pagtatangka. Kinuha niya ang mga basang paper bag mula sa labas. May dala ako para sa inyo. Inilabas niya ang mga laruan, isang manika para kay Lian, isang robot para kay Miguel, mga coloring book para kina Sofia at Gabriela, at isang laruang kotse para kay Leo. Inilapag niya ang mga ito sa sahig, isang alay para sa 5 kaluluwang nasaktan niya. Nagkatinginan ang mga bata. Si Leo, na hindi napigilan ang sarili, ay agad na kinuha ang kotse. Si Miguel ay maingat na lumapit at sinuri ang robot. Ang mga babae naman ay nanatili sa likod ng kanilang ina. Nahihiya. Lumuhod si Marco para magpantay sila ng mga bata. Gusto niyang hawakan sila, yakapin, ngunit natatakot siya. Pakiramdam niya, ang kanyang mga kamay ay marumi. Hindi karapat-dapat na dumampi sa kanilang inosenteng balat. Si Sofia, ang pinakatahimik sa 5,
ay dahan-dahang humakbang palapit. Hindi niya pinansin ang mga laruan. Sa halip, tinitigan niya ang mukha ni Marco. Pagkatapos, sa isang iglap, iniabot niya ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang daliri ni Marco. Ang init ng kanyang munting kamay ay parang isang kidlat na gumapang sa buong katawan ni Marco. Isang simpleng pagdampi. Ngunit para sa kanya, iyon ay isang koneksyon, ang unang tunay na koneksyon na naramdaman niya sa loob ng 5 taon. Hindi niya napigilan ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Okay, tama na yan, sabi ni Alena. Ang boses ay malumanay ngunit may diin ng pagtatapos. Gabi na. Kailangan niyo nang bumalik sa pagtulog. Pero mommy, reklamo ni Leo, walang pero-pero. Halika na, sabi ni Alena. Isa-isa niyang ginabayan ang mga bata pabalik sa kanilang silid, dala-dala ang mga bagong laruan, naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng sala. Pagbalik ni Alena, hindi na siya nito tiningnan. Kailangan mo nang umalis, Marco. Alena, pakiusap. Umalis ka na. Pag-uulit niya. Hindi ito ang tamang oras para mag-usap. Hindi sa harap ng mga bata. At hindi habang ang sugat ay sariwa pa. Tumango si Marco. Alam niyang tama si Alena. Naglakad siya papunta sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya. Alena! Babalik ako! Hindi sumagot si Alena. Isinara lang nito ang pinto. Sa paglabas ni Marco sa ulan, hindi na niya naramdaman ang lamig. Ang init ng kamay ni Sofia ay nakatatak pa rin sa kanyang balat. Ang salitang papa ay umuulit-ulit pa rin sa kanyang isipan. Mayroon siyang pag-asa. Isang maliit, nanginginig na pag-asa. Sumakay siya sa kanyang kotse. Basang-basa pa rin. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang nabawasan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pinaandar ang makina. Susubukan niyang ayusin ito. Kahit anong mangyari, aayusin niya ito. Para sa kanila. Habang nasa daan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi nakasave, ngunit alam niya kung kanino galing. Ang abogado ng pamilya Villanueva. Hello? Sagot niya, Mr. Villanueva, good evening. Sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses nito ay formal at apurado. I'm sorry for the late call, but I have to inform you immediately. Inform me about what? Your mother, Doña Victoria Villanueva, has just instructed my firm to file a petition first thing tomorrow morning. Petition? Anong petition? Kinakabahang tanong ni Marco. Huminga ng malalim ang abogado. She is filing for sole legal custody of your 5 children. Kinabukasan, sinubukan ni Alena na ibalik sa normal ang lahat. Ngunit paano magiging normal ang isang mundong biglang nagbago? Habang naghahanda siya ng almusal, ang 5 bata ay abala sa paglalaro ng mga bagong laruan na bigay ni Marco. Ang ingay at tawanan nila ay karaniwang musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayon may kasama itong isang matalas na nota ng pangamba. Mommy, babalik po ba si Papa? Tanong ni Miguel habang pinagagalaw ang kanyang bagong robot. Natigilan si Alena. Hawak ang isang sandok. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Hindi ko alam, anak. Sana bumalik siya, sabi ni Sofia. He's nice. Isang kirot ang gumuhit sa puso ni Alena. Ang isang gabing pagbisita ni Marco ay nagtanim na ng isang binhi sa mga puso ng kanyang mga anak. Isang binhi na hindi niya alam kung tutubo bilang isang magandang puno o isang nakalalasong damo. Tanghali na nang may kumatok ulit sa pinto. Hindi ito ang malakas na katok ni Marco, kundi isang formal, propesyonal na pagkatok. Pagbukas niya, isang lalaking nakasuot ng barong ang sumalubong sa kanya. May dala itong isang makapal na brown envelope. Are you Miss Alena Reyes? Tanong nito. Ako nga po. This is for you, ma'am.
Iniabot nito ang sobre at isang clipboard para pirmahan niya. Habang pinipirmahan niya ang papel, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa sobre. Pagkasara ng pinto, tinitigan niya ito. May nakatatak na selyo ng korte. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang mga salita sa loob ay puno ng legal na terminolohiya na hindi niya maintindihan, ngunit may mga pangalang tumatak sa kanyang isipan na parang nagbabagang bakal. Petitioner, Doña Victoria Villanueva. Respondent, Elena Reyes. Subject, Petition for Sole Custody. Binitawan niya ang mga papel na parabang napaso siya. Ang mga ito ay lumaglag at kumalat sa sahig, mga puting ahas na handang tuklawin siya. Sole custody. Kukunin niya ang mga anak ko. Ang katotohanang iyon ay isang malamig na kamay na humigpit sa kanyang lalamunan, pinipigilan siyang huminga. Agad siyang naghanap ng tulong. Sa tulong ng kanyang foundation, nakahanap siya ng isang batang abogada na nagbibigay ng pro bono services. Si Attorney Lenny. Sa maliit na opisina ng abogada, inilatag ni Elena ang mga dokumento. Maingat itong binasa ni Attorney Lenny. Ang kanyang noo ay pakunot ng pakunot sa bawat pahinang binubuklat. Elena, mabigat ito, sabi ni Attorney Lenny. Ang boses ay seryoso. Ang mga Villanueva, hindi sila nagbibiro. Pero anong basehan nila? Kasinungalingan lahat yan, giit ni Elena. Ito ang problema. Sabi ng abogada, itinuturo ang isang bahagi ng petisyon. Inaatake kanila sa dalawang larangan, pinansyal at moral. Pinansyal? Nagtatrabaho ako. Nabubuhay ko ang mga anak ko ng maayos. Alam ko, Elena. Pero ikukumpara nila ang kinikita mo sa kayamanan ng mga Villanueva. Sasabihin nilang hindi mo kayang ibigay ang pinakamagandang kinabukasan para sa 5 mong anak. Pribadong paaralan, mamahaling ospital, lahat ng luho. At gagamitin nila ang maliit mong apartment bilang ebidensya na hindi angkop ang tinitirhan ninyo. Napasabunot si Elena sa kanyang buhok. At ang moral, nagatubili siyati. Lenny. Dito sila marumi maglaro. Nakasaad dito na may mga testigo raw sila isang kapitbahay. Isang dating katrabaho na magpapatunay na napapabayaan mo raw ang mga bata dahil sa pagiging abala mo sa iyong foundation. Gagamitin nila ang passion mo para tulungan ang iba laban sa'yo. Sasabihin nilang, mas inuuna mo ang trabaho kaysa sa sarili mong mga anak. Hindi totoo yan. Mahal na mahal ko ang mga anak ko. Sila ang buhay ko. Alam ko, Elena. Pero sa korte, ang ebidensya at pera ang nag-uusap. At sa kasong ito, nasa kanila ang lahat ng iyon. Ang pakiramdam na iyon. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ito ang parehong pakiramdam na naramdaman niya 5 taon na ang nakalipas sa mansyon ng mga Villanueva. Ang pakiramdam na isa ka lang langgam na anumang oras ay maaaring tapakan ng mga elepante. Ang mundo ni Elena ay gumuho sa pangalawang pagkakataon, ngunit mas masakit ito ngayon. Dati, ang puso lang niya ang winasak. Ngayon, ang kaluluwa niya ang kinukuha. Ang 5 piraso ng kanyang kaluluwa. Umuwi siyang tuliro. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng 5 naglalambing na mga bata. Mommy, we missed you. Niyakap niya silang lahat ng mahigpit, na para bang anumang oras ay may aagaw sa kanila. Inamoy niya ang kanilang mga buhok, hinalikan ang kanilang mga noo. Ang takot na nararamdaman niya ay isang pisikal na sakit. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang petisyon. Bawat salita ay isang insulto. Bawat paratang ay isang patalim. An unfit and negligent mother, incapable of providing a stable environment for the best interest of the children. Ang kanyang pagod, ang kanyang mga sakripisyo,
Ang kanyang walang katapusang pagmamahal lahat ay binaboy ng mga salitang nakasulat sa papel. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Attorney Lenny. "Alena," sabi ng abogada sa kabilang linya. Ang boses nito ay mabigat. Halatang may masamang balita. Kakafile lang ng kampo ng mga Villanueva ng kanilang listahan ng mga ebidensya, mga financial records, mga video ng mansyon nila, mga pekeng testimonya. Alena, napakalakas ng kaso nila. Humigpit ang hawak ni Alena sa cellphone. "Anong ibig mong sabihin, Lenny? Lalaban tayo, di ba? Nasa atin ang katotohanan." Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa abogada. Isang tunog ng pagkatalo. "Alena, I have to be honest with you. Sa ganitong laban, kung saan pera at impluensya ang basehan, baka matalo tayo." Napakalamig sa loob ng korte. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa katahimikang bumabalot sa buong silid, isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan. Nakaupo si Alena sa tabi ng kanyang abogada. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa ibabaw ng kanyang kandungan para pigilan ang panginginig. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Victoria. Diretso ang likod. Ang mukha ay isang maskara ng malamig na kumpiyansa, na para bang isa lang itong business meeting na kailangan niyang tapusin. Wala si Marco. Isang bahagi niya ang umasa na darating ito, ngunit isang mas malaking bahagi ang natakot sa kung kaninong panig ito papanig. Ang abogado ni Doña Victoria ay isang matanda at matalas na lalaki. Bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay parang isang patalim na dahan-dahang tumutusok sa pagkatao ni Alena. "Miss Reyes," tanong ng abogado. Ang boses ay puno ng pekeng pakikiramay. "Totoo ba na sa isang maliit na 2-bedroom apartment lamang kayo nakatira? Kasama ang 5 ninyong anak?" "Totoo po," mahinang sagot ni Alena. "At totoo rin ba na madalas ay gabi na kayo umuwi dahil sa pag-aasikaso sa inyong foundation at iniiwan ninyo ang mga bata sa isang part-time na yaya lamang?" "Hindi po totoo yan!" protesta ni Alena. "Lagi kong sinisigurong sagutin niyo lang po ang tanong, Miss Reyes. Yes or no?" Tumingin si Alena kay Attorney Lenny na marahang tumango. "Yes, pero wala ng pero." Pagputol ng abogado. "At totoo rin ba na ang kinikita ninyo sa isang taon ay hindi man lang umabot sa kalahati ng ginagastos ni Doña Victoria para sa maintenance ng kanyang hardin sa loob ng isang buwan?" Ang bawat tanong ay isang sampal. Ang bawat sagot ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Pinipinta siya nito bilang isang pabayang ina na walang kakayahang pinansyal, isang imaheng napakalayo sa katotohanan. Ngunit sa mata ng batas na binubulag ng pera, ito ang nagiging totoo. Naramdaman ni Alena ang pag-urong ng kanyang pag-asa. Ang mga salita ng kanyang abogada ay umalingamngaw sa kanyang isipan. Baka matalo tayo. Napapikit siya. Niyakap sa isipan ang mukha ng kanyang 5 anak. "Lalaban ako," sabi niya sa sarili. Kahit anong mangyari. Nang biglang bumukas, nang malakas ang pinto sa likuran ng korte. Ang lahat ay napalingon. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa babaeng nakatayo roon, nakasuot ng isang mamahaling itim na damit, nakalugay ang buhok, at ang mga mata ay nag-aapoy sa isang emosyong hindi matukoy. Natigilan si Alena. Si Isabel. Anong ginagawa niya rito? Nakita niya ang pagkagulat at unti-unting pagkasuklam sa mukha ni Doña Victoria. "Your Honor," sabi ni Atty. Lenny, mabilis na tumayo. "The defense calls a surprise witness, Miss Isabel Diaz." Nagkagulo ang korte. Ang abogado ni Doña Victoria ay malakas na tumutol, ngunit pinatahimik sila ng hukom. "Proceed," sabi ng hukom. Ang interes ay halata sa kanyang mukha. Naupo si Isabel sa witness stand. Kalmado, mapanganib. "Miss Diaz," nagsimula si Attorney Lenny. "Ano ang kaugnayan ninyo kay Doña Victoria Villanueva?" Ngumisi si Isabel. "She was my former employer."
Employer? Anong klaseng serbisyo ang ibinigay ninyo sa kanya? Tumingin si Isabel diretso sa mga mata ni Doña Victoria. Isang tingin na puno ng paghihiganti. She hired me 5 years ago for a very specific job. Sabi ni Isabel, ang boses ay malinaw at matatag. Ang sirain ng pagsasama ng anak niyang si Marco at ng asawa nitong si Elena Reyes. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng courtroom. Objection, Your Honor! Hearsay. Sigaw, N.J. Abogado ni Doña Victoria. I have proof. Kalmadong sabi ni Isabel. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Mayroon akong recording ng lahat ng pag-uusap namin ni Doña Victoria. Mula sa pag-aalok niya ng pera hanggang sa mga utos niya kung paano ko dapat akitin si Marco. Sa isang senyas mula kay Attorney Laney. Ikinonekta ang cellphone sa sound system ng korte. At sa harap ng lahat, umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Victoria. I want you to make him fall for you. I don't care how you do it. Sedusin mo siya. Paikutin mo ang ulo niya. I want Elena out of his life permanently. Here's 2 million pesos to start. Napatayo si Doña Victoria. Ang mukha ay namumutla sa galit at kahihiyan. That's fake. Doctored. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason na ikinalat niya ay bumalik para sa kanya. At may isa pa po akong testigo, Your Honor. Sabi ni Attorney Lenny, itinaas ang kanyang boses sa gitna ng kaguluhan. I call Marco Villanueva to the stand. Sa pagtawag ng kanyang pangalan, naramdaman ni Marco na ang lahat ng mata ay nasa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kinauupuan niya sa likod ng korte. Kanina pa siya roon. Tahimik na nanonood. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Naglakad siya papunta sa witness stand. Ang bawat hakbang ay mabigat. Dinaanan niya ang kanyang ina. Nakita niya ang nagbabagang galit sa mga mata nito, isang utos na manahimik, ngunit hindi na siya natatakot. Dinaanan niya si Elena. Nakita niya ang pagkalito at gulat sa mukha nito. Sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Ngunit ngayon, walang lamig, walang galit. Tanging isang tanong na naghihintay ng sagot. Naupo siya. Mr. Villanueva. Nagsimula si Attorney Lenny. Totoo ba ang mga sinabi ni Miss Diaz? Huminga ng malalim si Marco. Ito na. Ang sandali ng katotohanan. Tumingin siya sa hukom. Tumingin siya sa kanyang ina. At huli, tumingin siya kay Elena. Opo. Sabi niya, ang boses ay buo at hindi nanginginig. Ang lahat ng iyon ay totoo. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa kanyang ina. Ang sarili kong ina ang nagplano ng lahat. Binayaran niya si Isabel para sirain ang pamilya ko. At ako. Napalunok siya. Tinatanggap ang sariling kasalanan. Ako ang tangang nagpadala. Ako ang duwag na sumunod. Ako ang may kasalanan kung bakit nasira ang lahat. Binaling niya ang kanyang tingin kay Elena. Ang kanyang puso ay hayag sa lahat. Your Honor, ang lahat ng paratang nila laban kay Elena Reyes ay kasinungalingan. 5 taon siyang iniwan ng isang duwag na tulad ko. 5 taon niyang pinalaki mag-isa ang 5 naming anak. Hindi siya pabaya. Siya ang pinakamatatag, pinakamabuti, at pinakamapagmahal na ina na nakilala ko. Kung mayroon mang isang lugar kung saan nararapat ang mga anak ko, iyon ay sa tabi niya, sa tabi ng kanilang ina. Ang kanyang boses ay nagsimulang mabasag. Patawarin mo ako, Elena. Sabi niya. Hindi na para sa korte, kundi para lang kay Elena. Sa lahat ng sakit, sa lahat ng pagkukulang ko, patawad. Natahimik ang buong korte. Ang tanging maririnig ay ang pigil na paghikbi mula sa kung saan. Si Doña Victoria ay napaupo, talunan at wasak. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Si Elena ay nakatitig lang kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang hindi niya mapigilan. Pumukpok ng malakas ang hukom. Order! Order in the court!
Ang ingay ay humupa. Ang lahat ay naghihintay. Tumingin ang hukom sa mga ebidensya. Sa mga mukha ng lahat ng sangkot, itinaas niya ang kanyang gavel. Handa nang ihampas ito para sa huling pagkakataon. Ang buong silid ay nag-abang, nanginginig sa paghihintay ng huling paghuhukom, dismissed. Ang isang salitang iyon mula sa hukom ay parang isang malakas na bugso ng hangin na nag-alis ng lahat ng bigat sa dibdib ni Elena. Tapos na. Nanalo siya. Ang kanyang mga anak ay mananatili sa kanya. Paglabas nila ng courtroom, sinalubong sila ng mga kamera at tanong mula sa media, ngunit hindi sila pinansin ni Elena. Sa tulong ni Attorney Lenny, mabilis silang nakalayo sa gulo. Ang tanging gusto niya ay umuwi sa kanyang 5 anak. Sa di kalayuan, nakita niya si Doña Victoria, napapaligiran ng kanyang mga abogado. Sinusubukang takpan ang kanyang mukha mula sa mga kamera. Ang dating reyna ay isa na ngayong puganteng walang korona. Walang naramdamang awa o pagtatagumpay si Elena. Tanging isang malalim na kalungkutan para sa isang pamilyang sinira ng sarili nitong lason. Nakita rin niya si Marco. Nakatayo mag-isa sa gilid, hindi lumalapit, na para bang alam niyang wala pa siyang karapatan. Nagtama ang kanilang mga mata sa pagkakataong ito. Isang maliit na tango lang ang ibinigay ni Elena. Isang pagkilala sa ginawa niya, ngunit hindi pa isang paanyaya. Ilang buwan ang lumipas. Ang iskandalo ay unti-unting namatay na palitan ng mga bagong balita. Ang buhay ni Elena ay unti-unti ring bumalik sa dati, ngunit may isang malaking pagbabago. Isang Sabado ng hapon, habang naglalaro ang mga bata sa sala, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, si Marco ang tumambad sa kanya. Hindi na ito ang Marco na nakita niya sa korte. Ang suot niya ay isang simpleng t-shirt at maong, hindi na ang mamahaling suit. Wala na ang arogansya sa kanyang tindig. Sa halip, meron itong halong kaba at pag-aalinlangan. Elena, bati nito. Pasensya na sa abala. Hindi sumagot si Elena. Naghihintay. Nabalitaan ko, pagpapatuloy ni Marco, na nasira ang bisikleta ni Miguel kaya ipinagawa ko. At bumili na rin ako ng 4 pa para sa kanila. Sumilip si Elena sa labas. Nakita niya ang 5 maliliit na bisikleta na may iba't ibang kulay nakaparada sa gilid ng pasilyo. Hindi mo kailangang gawin yan, Marco. Kaya kong bumili. Alam ko. Mabilis na sagot ni Marco. Alam kong kaya mo ang lahat. Hindi ito tungkol sa pera, Elena. Ito ay gusto ko lang. Kung papayag ka, napabuntong hininga si Elena. Sa mga nagdaang buwan, nalaman niyang umalis na si Marco sa bahay ng kanyang ina. Tinalikuran niya ang kanyang posisyon sa kumpanya ng pamilya at nagsimula ng isang maliit na negosyo. Hindi ito nagpapayaman sa kanya, ngunit ito ay sarili niya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Sige, sabi niya. Pero hindi yan nangangahulugang, alam ko, pagputol ulit ni Marco, na may bahagyang ngiti. One step at a time. Papa, isang sigaw mula sa loob ang nagpatigil sa kanila. Si Miguel, na narinig ang boses ni Marco, ay tumakbo palabas. Sinundan ng 4 pa. Ang mga sumunod na oras ay isang eksenang hindi kailanman inakala ni Elena na mangyayari. Binuhat niya si Sofia at Gabriela at isinakay sa maliliit na upuan. Nakipagkarera siya kina Leo at Lian sa pasilyo, at si Elena, nakaupo lang sa may pintuan, nanonood. Nanonood sa kung paano tumatawa ang kanyang mga anak. Sa isang paraang ngayon lang niya nakita, may isang kagalakan sa kanilang mga mukha, isang kakulangan, na ngayon ay unti-unting napupunan. Nanonood sa kung paano si Marco ay naging ibang tao. Ang kanyang tawa ay hindi napilit. Ang kanyang mga ngiti ay umaabot na sa kanyang mga mata. Sa paglalaro niya sa mga bata, tila siya mismo ay nagiging bata ulit. Tinutuklas ang isang kaligayahang matagal nang nawala. Isang hapon,
Habang nag-uusap sila sa labas at pinapanood ang mga bata, naglakas loob si Alena na magtanong, "Kumusta ka na, Marco?" Nagulat si Marco sa tanong na para bang hindi niya inaasahan na personal siyang kamumustahin ni Alena. Tumingin ito sa malayo, sa mga batang naghahabulan. "Inaayos ko ang sarili ko," mahinang sagot nito. "Mahirap. Ay maraming kailangang ayusin." Pero tumingin ito sa kanya. Pero sa tuwing nakikita ko sila, alam kong tama ang ginagawa ko. Tumango si Alena. Mayroon silang isang hindi nakasulat na kasunduan. Ang pagbisita ni Marco ay para lamang sa mga bata. Walang pag-uusap tungkol sa kanila, sa nakaraan. Ang lahat ay nakasentro sa kasalukuyan, sa 5 maliliit na dahilan kung bakit sila muling nagkakausap. Isang gabi, makalipas ang ilang linggo, tumawag si Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Alena, si Leo. Kanina pa umiiyak. Hinahanap ka. Mataas ang lagnat. Hindi ko alam ang gagawin." Ito ang unang beses na ipinagkatiwala ni Alena ang mga bata kay Marco na mag-isa kahit ilang oras lang para makadalo siya sa isang mahalagang meeting para sa foundation. Agad na umuwi si Alena. Pagdating niya, naabutan niya ang isang eksenang kumurot sa kanyang puso. Ang 4 na bata ay tahimik na nakaupo sa sala. Halatang nag-aalala. Sa loob ng kwarto, nakita niya si Marco na nakaupo sa gilid ng kama ni Leo. Hawak-hawak nito ang kamay ng bata. Binabasahan ito ng kwento mula sa isang libro. Ang noo ay kulubot sa pag-aalala. "Anong sabi ng doktor?" tanong ni Alena. Nag-aalala rin siya. Sagot ni Marco. Hindi inaalis ang tingin kay Leo. Kailangan daw nating bantayan ang lagnat niya ngayong gabi. Magdamag. Hindi sila natulog. Salitan silang nagpupunas kay Leo ng maligamgam na tubig. Salitan sa pagtingin sa thermometer. Walang masyadong salitaan sa pagitan nila. Ang tanging nag-uugnay sa kanila ay ang parehong pag-aalala para sa maliit na batang nasa kanilang harapan. Sa kalaliman ng gabi, sa gitna ng kanyang pagdedeliryo, nagsalita si Leo. "Papa." Automatikong napalapit si Marco. "Yes, anak? Nandito si Papa. Anong kailangan mo?" "Don't go." Pabulong na sabi ng bata. Bago muling nakatulog, nakita ni Alena kung paano napayuko si Marco, kung paano nito marahang hinalikan ang noo ng bata. Nakita niya ang isang luhang pumatak mula sa mata nito at tumama sa kumot. Sa sandaling iyon, nakita ni Alena hindi ang lalaking nanakit sa kanya, kundi ang isang ama na natatakot para sa kanyang anak. At sa puso ni Alena, isang maliit na ugat ng paghilom ang nagsimulang tumubo. Kinabukasan, bumaba na ang lagnat ni Leo. Nang magising ito at makita si Marco na natutulog sa isang silya sa tabi niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nang paalis na si Marco, pinigilan siya ni Alena. "Marco," sabi niya. "Salamat." Tumango lang si Marco. Pagod ngunit may ngiti. "Para sa mga anak natin." Habang pinagmamasdan niya si Marco na papalayo, alam ni Alena na marami pang kailangang ayusin. Ang tiwala ay parang isang baso na nabasag. Kahit anong gawin mong pagdikit, laging may mga lamat na mananatili. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa paglimot. Ito ay tungkol sa pagtanggap na hindi na maibabalik ang nakaraan at pagpili na huwag hayaang sirain nito ang hinaharap. Lalo na ang hinaharap ng 5 batang ngayon ay mayroon ng isang amang nagsisikap na maging karapat-dapat. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Ang presensya ni Marco sa buhay ng mga anak nila ay naging isang regular na bahagi ng kanilang routine. Tuwing Miyerkules ng hapon at buong araw ng Sabado, ito ang kanilang kasunduan. Walang labis, walang kulang. Natutunan ni Alena na pagmasdan si Marco mula sa malayo
Nakita niya kung paano nito unti-unting kinikilala ang bawat isa sa kanyang mga anak. Nalaman niyang si Lian ang pinakamahilig mag-drawing, kaya lagi itong may dalang mga bagong krayola. Nalaman niyang si Miguel ang pinakamahusay sa puzzles, kaya lagi silang may bagong binubuong larawan. Nalaman niyang si Sofia ang pinakamahiyain, kaya dahan-dahan itong kinakausap hanggang sa ito na mismo ang kusang magkwento. Nalaman niyang si Leo ang pinakamalakas kumain at si Gabriela ang may pinakamalambing na boses. Ang mga ito ay maliliit na bagay. Mga detalyeng tanging isang taong tunay na nagmamalasakit ang makakapansin. At sa bawat pagkakataong iyon, ang yelo sa puso ni Alena ay unti-unting natutunaw. Isang Sabado, habang naghahanda si Alena ng merienda, narinig niya ang masayang tawanan mula sa labas. Sumilip siya sa bintana, nakita niya si Marco at ang 5 bata sa maliit na espasyo sa harap ng kanilang apartment. Nagtatanim. Dala ni Marco ang maliliit na paso, lupa, at mga buto ng halaman. Dahan-dahan lang, Leo. Baka malunod yung buto. Narinig niyang sabi ni Marco. Papa, anong halaman yan? Tanong ni Gabriela. Sunflower? Sagot ni Marco. Para kapag lumaki sila, lagi silang nakaharap sa araw, parang kayo. Laging nagbibigay ng liwanag. Napatigil si Alena. Sunflower. Iyon ang paborito niyang bulaklak. Isang bagay na madalas niyang sabihin kay Marco noong nagsasama pa sila. Naalala pa pala niya, pumasok si Marco sa kusina para kumuha ng tubig. Ang mga kamay ay puno ng lupa. Ang mukha ay may bahid ng putik. Ngunit ang ngiti ay totoo. Nagugutom na raw ang mga hardinero mo, biro nito. Hindi sumagot si Alena. Sa halip, kumuha siya ng isang baso ng malamig na tubig at iniabot dito. Uminom ka muna. Nagulat si Marco sa simpleng gesture na iyon. Kinuha niya ang baso. Salamat, Alena. Habang umiinom ito, tinitigan siya ni Alena. Marco, kailangan nating mag-usap. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay dahan-dahang nawala. Napalitan ng pag-aalala. May problema ba? May nagawa ba akong mali? Wala. Umiling si Alena. Pagtapos niyan, sa loob, ang pag-uusap na iyon ay ang una nilang tunay na pag-uusap na hindi tungkol sa schedule ng mga bata o sa kanilang mga pangangailangan. Naupo sila sa maliit na sofa, habang ang mga bata ay abala pa rin sa labas. Gusto kong magpasalamat sa iyo, Marco. Panimula ni Alena. Para saan? Para sa lahat. Para sa oras na binibigay mo sa mga bata. Para sa pagpapakita sa kanila kung ano ang pakiramdam ng may isang ama. Tumingin siya sa mga mata nito. Nakikita ko ang pagbabago sa kanila. Mas masaya sila. Mas buo. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Alena. Sabi ni Marco, ang boses ay seryoso. Salamat, dahil pinayagan mo akong maging bahagi ulit ng buhay nila. Alam kong hindi madali para sa iyo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ito na ang sandali. Ang sandaling matagal nang iniiwasan ni Alena, ngunit alam niyang kailangan na niyang harapin. Marco, sabi niya, huminga ng malalim. Pinapatawad na kita. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Marco. Ang pag-asang matagal na nitong itinatago ay biglang sumilay. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, nagpatuloy si Alena. Pinapatawad na kita. Pag-uulit niya, mas may diin. Hindi para sa iyo, kundi para sa akin at para sa mga bata. Alena ay, pakinggan mo muna ako, sabi ni Alena. 5 taon kong dinala ang galit sa puso ko. Naging bato iyon na nagpapabigat sa akin araw-araw. Pero nang makita ko kung paano ka nagsisikap para sa mga anak natin, na intindihan ko. Hindi ko na kailangang dalhin ang bigat na iyon. Kailangan kong maging malaya para sa sarili ko. At kailangan ng mga anak natin ng 2 magulang na may kapayapaan sa kanilang mga puso kahit hindi na sila magkasama. Ang pag-asa sa mga mata ni Marco
ay bahagyang kumupas, napalitan ng isang malungkot na pagtanggap. Naintindihan niya, ito ay pagpapatawad, hindi pagbabalikan. Salamat, Alena, sabi ni Marco. Ang boses ay garalgal. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Salamat. Pero may mga kondisyon. Dagdag ni Alena. Ang nakaraan ay nakaraan na. Hindi na natin iyon babalikan. Ang tanging focus natin ngayon ay ang kinabukasan ng mga bata bilang magkaibigan, bilang mga magulang. Malinaw ba yon? Tumango si Marco. Isang maliit na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng pasasalamat at respeto. Malinaw na malinaw, Mommy. Papa! Tingnan niyo. Ang sigaw ni Lian mula sa labas ang bumasag sa kanilang seryosong pag-uusap. Lumabas sila. Nakita nila ang 5 paso na maayos na nakahanay. Naitanim na po namin lahat. Masayang balita ni Miguel. Lumuhod si Alena at Marco sa harap ng mga bata. Ang gagaling naman ng mga anak ko, sabi ni Alena. Ginugulo ang buhok ng mga ito. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Alena. Isang ideyang hindi niya inakalang iisipin niya kailanman. Ang mga ugat ng katatagan ay magkakaroon ng isang family day picnic sa susunod na buwan para sa lahat ng mga nanay at kanilang mga anak. Sabi niya. Tumingin siya kay Marco. Inaanyayahan kitang sumama. Hindi bilang isang bisita, kundi bilang bahagi ng pamilya natin. Nakita niya ang lumbay sa mga mata ni Marco, isang lumbay ng kaligayahan. Sa unang pagkakataon, naramdaman nitong kabilang na ulit ito. Oh, Alena. Sagot nito. Pupunta ako. Sa sandaling iyon, sa harap ng 5 maliliit na paso na may pangako ng bagong buhay, naramdaman ni Alena ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mga ugat ng galit ay napalitan na ng mga ugat ng pagpapatawad. Ang paghilom ay nagsimula na. Ang araw ng Family Day picnic ay perpekto. Ang araw ay sikat ngunit hindi nakakapasong at isang malumanay na hangin ang umiihip sa malawak at luntiang parke. Daan-daang mga ina at kanilang mga anak, mga miyembro ng mga ugat ng katatagan, ang nagkalat sa mga picnic blanket. Ang hangin ay puno ng tawanan, musika, at amoy ng masasarap na pagkain. Nakatayo si Alena sa isang maliit na entablado, nagsasalita sa harap ng mikropono. Tingnan ninyo ang inyong paligid. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pagmamalaki. Ang bawat isa sa atin dito ay may dalang kwento ng sakit, ng pagsubok, ng pag-iisa. Minsan, inakala nating katapusan na. Minsan, inakala nating wala ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa mga tao at huminto ito sa isang pamilyar na grupo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Nandoon si Marco, nakaupo sa isang banig, pinapalibutan ng 5 nilang anak. Si Leo ay sinusubuan niya ng spaghetti. Si Gabriela ay nakaupo sa kanyang kandungan. Sina Lian at Sofia ay nagpapakita sa kanya ng kanilang mga drawing at si Miguel ay nakasandal sa kanyang balikat. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Alena. Ngunit tingnan ninyo tayo ngayon, pagpapatuloy niya. Hindi tayo nagpatalo. Mula sa mga abo ng ating nakaraan, tayo ay bumangon. Mula sa mga basag na piraso ng ating puso, bumuo tayo ng isang bagay na mas matibay, mas maganda. Ang ating mga ugat ay hindi namatay. Sa halip, ang mga ito ay mas lalong kumapit ng malalim sa lupa. At ngayon, tayo ay namumulaklak. Isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanya. Pagbaba niya ng entablado, sinalubong siya ng 5 niyang anak na tumatakbo. Mommy, you were great! Sigaw ni Miguel. Ang galing mo, nanay! Sabi naman ng iba. Niyakap niya silang lahat. Nang iangat niya ang kanyang tingin,
Nakita niya si Marco na nakatayo sa kanyang harapan. "You were amazing, Alena," sabi nito. Ang mga mata ay puno ng paghanga. "Salamat, Marco," sagot niya. Lumapit si Lian, may hawak na isang piraso ng papel. Isang card na sila mismo ang gumawa. Sa harap, may drawing ng isang nanay na may hawak na 5 maliliit na kamay at sa loob, sa sulat kamay ng mga bata, nakasulat, "Para sa pinakamagaling na nanay sa buong mundo." Naramdaman ni Alena ang pag-init ng kanyang mga mata. Niyakap niya ulit ang kanyang mga anak. "Thank you, mga anak. Mahal na mahal ko kayo." "Kami rin po, Mommy." Sabay-sabay nilang sagot. Naupo silang 7 sa banig, isang bilog ng pamilya. Hindi ito ang perpektong pamilya na minsan niyang pinangarap. Malayo ito roon. Mayroon pa ring mga lamat mula sa nakaraan, mga sugat na marahil ay hindi naganap na maghihilom. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga anak na masaya, ang pamilya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa kawalan ng pagkakamali. Ito ay tungkol sa pagpili. Ang pagpili na bumangon araw-araw at mahalin ang mga taong nasa paligid mo. Ang pagpili na magpatawad. Ang pagpili na bumuo ng isang bagay na maganda mula sa mga wasak na piraso. "Picture tayo!" sigaw ni Leo. Tumayo si Marco at kinuha ang kanyang cellphone. Itinakda niya ang timer at mabilis na tumakbo pabalik sa banig. Umupo siya sa tabi ni Alena. Sa isang iglap, habang papalapit ang kamera para kunan sila ng litrato, naramdaman ni Alena ang balikat ni Marco na bahagyang dumampi sa kanyang balikat. Isang simpleng pagdampi lang, ngunit puno ito ng kahulugan, isang pagkilala sa kanilang pinagdaanan, isang pangako ng paggalang para sa kanilang hinaharap. Tumingin si Alena kay Marco. Nagngitian sila. Isang ngiting malinis, payapa, at puno ng pag-unawa. Click. Ang litrato ay nakuha. Isang larawan ng isang pamilyang hindi perpekto, ngunit buo, isang nanay na natagpuan ang kanyang lakas. Isang ama na natutunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. At 5 bata na ang kinabukasan ay puno ng liwanag. Habang pinagmamasdan ni Alena ang kanyang mga anak na nagtatawanan sa ilalim ng sikat ng araw, naramdaman niya ang isang kaganapan sa kanyang puso. Ang paglalakbay ay mahirap at masakit, ngunit sulit ang lahat. Natagpuan na niya ang kanyang tunay na simula, at ito ay higit pa sa sapat. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alena at Marco. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Sa bawat salitang aking isinusulat, kasama ko kayo sa bawat pagpatak ng luha ni Alena, sa bawat pagsisisi ni Marco, at sa bawat hagikik ng kanilang 5 munting anghel. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng salaysay. Ito ay isang piraso ng puso, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pagsikat ng araw na naghihintay. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon ang katatagan ni Alena, isang patunay na ang lakas ng isang ina ay walang kapantay. At naway nagbigay pag-asa sa atin ang pagbabago ni Marco, isang paalala na hindi pa huli ang lahat para itama ang mga pagkakamali at magsimulang muli. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalikan, ngunit ito ay laging nangangahulugan ng kapayapaan. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga tinig ay musika sa aking pandinig. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Nagmamahal, pusong muling umiibig.